So, mga dapat gawin upang matakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanya. Oo mga kamamay, di ba halos lahat kayo gustong mangyari to. Yung tipong lalaki na ang matatakot na mawala ka sa buhay niya. Di ba? So, yan ang wish ninyo. So, paano nga ba to makakamtan? Paano ba to mangyayari? Well, mga kamamay, may mga malalalim na tips akong ibibigay sa inyo para sa ganon, masundan ninyo at maging matagumpay na ang lalaki naman ang matatakot. Okay, matatakot na mawala kayo sa buhay nila. Pag nangyari to, maraming mga kababaihan ang matutuwa dahil mabibigyan na sila ng pahalaga. Mabibigyan na sila ng totoong pagmamahal. Kaya mga kamamay, ulitin ko at the end of this video, at the end of this tips, sa hulihan, pipili tayo ng isang comments, isang sitwasyon na bibigyan natin ng advice. Kaya mga kamamay, lagi ko sinasabi sa inyo, if ever na meron kayong pinagdadaanan ngayon, at sigurado naman ako na meron, kasi hindi kayo pupunta dito sa video natin kung wala. Kaya please, maging tapat kayo sa inyong sarili, lagay nyo na po yan sa baba at pag-usapan natin yan. Kung kinakailangan i-tamper natin ang pangalan ninyo, tamper natin para makapokus lang tayo doon sa katanungan o sitwasyon na pinagdadaanan ninyo ngayon. Kaya mga kamamay, ano pang hinihintay ninyo? Mag-comment lang po kayo sa ibaba. And simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang matakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanya? So number 1, maging medyo seductive ka. Pag sinabing seductive, kaakit-akit. Medyo lang mga kamamaya, medyo lang. Mag-ayos kayo. Ayusin nyo ang inyong sarili, ang inyong itsura, magpaganda kayo. Yung pananamit ninyo, ayusin po ninyo. Maging medyo seductive kayo. Magsuot kayo ng sexing mga kasuotan. Huwag naman yung talagang sobrang luwang-luwa na, alam nyo na. Yung kita-kita yung alam nyo na. Yung konti lang. Maging medyo lang, medyo seductive kayo. Yung tipong pag nakita kayo ng inyong partner, ng inyong boyfriend, okay? Yung mga partner ninyo na gusto kayong mawala, yung hindi natatakot na mawala kayo, pakita nyo medyo seductive ang kasuotan ninyo, ewan ko lang. Tapos mag-ayos kayo, magpaganda kayo, magpabango kayo. Sigurado ako matatakot ang mga yan na mawala kayo sa buhay ng mga yan. Kasi ang ganda mo. Ginto ka sa paningin ng mga yan, tapos hahayaan lang nila na mawala ka? Hahayaan lang nila na makuha ka ng iba? So mga kamamay, maging medyo seductive lang kayo, tingnan ninyo magiging epekto nito pagdating sa isang lalaki. Kahinaan yan ng isang lalaki. Pag ang isang lalaki nakita kang ganyan, okay, nakita ang itsura mo, ang ganda mo, ang sexy mo, hindi kanya hahayaan na makuha ng iba. Kaya matatakot talaga ang mga yan na mawala ka sa buhay nila. Okay, so maliwanag tayo dyan mga kamamaya. So next, ayusin mo ang tono ng boses mo kapag nag-uusap kayo. Mga girls, yung iba dyan, gusto lang makipag-usap ng lalaki, pinagsisigawan nyo na kaagad. Masyadong mataas ang tono ng pananalita ninyo. Sabihin natin na ang isang lalaki ay nagkamali. Okay? Ang isang lalaki ay nagkasala. Please, huwag nyong sigawan. Baka kasi sa halip na mag-sorry ang isang lalaki tapos sinigawan ninyo, lalong lumayo, lalo kayong iwanan. Pero kung pinapakita ninyo na marunong kayong mag-handle ng inyong emotions, kahit na may problema sa kanya, kahit na may kasalanan siya, mahinahon nyo pa rin siyang kinakausap, doon mas tataas ang value ninyo. Doon matatakot ang mga yan na mawala kayo sa buhay nila. Kasi merong isang babaeng ganyan. Babaeng kayang umunawa sa kanila. Kaya please, maging mahinahon sa pakikipag-usap sa kanya. So isa yung tips mga kamamay upang matakot ang isang lalaki na mawala ka sa kanya. So next, hanggat maaari, huwag mo siyang bigyan ng stress. Ito mga kamamay, kaya po napapagod ang isang lalaki. Kung puro sakit sa ulo, puro problema, puro stress na lang ang ibinibigay ninyo sa kanila, talagang hindi matatakot ang mga yan na mawala ka sa buhay nila. Baka sa halip na, okay, ingatan ka nila, itaboy ka nila palayo sa buhay nila. Bakit? Puro problema ka Puro sakit ka sa ulo. Nag-asawa ang mga yan para sumaya. Nag-asawa ang mga yan para bumuo ng pamilya at maging maayos ang buhay nila. Hindi nag-asawa ang mga yan para pasaning ka,
yung mga problema mo, dinamay mo pa siya. Eh talagang iiwanan ka kapag kaganyan. Mga kamamay naman, malalaki na kayo, hindi na kayo bata. Yung mga toxic nyong ugali, bagu-baguhin ninyo kung gusto nyong maging masaya sa buhay. Kasi ang buhay, may isi lang yan. Huwag nyo nang ubusin pa sa kung ano-anong problemang ginagawa ninyo. Okay? At sa mga mag-aasawa dyan, konting paalala lang. Kilalanin nyo muna ang inyong magiging partner. Kasi pag nandyan na kayo, ang hirap. May hirapan kayong kumawala, may hirapan kayong umalis hanggat maaari bago kayo magpakasal. Kilalanin nyo muna. Kilalanin nyo muna kung kinakailangan umabot ng 5 taon, 10 taon bago kayo magpakasal, gawin ninyo as long as mas kilala nyo na yung isang taong makakasama ninyo. Kaya please mga kamamay, okay? Huwag niyong bigyan ng stress ang isang lalaki. Para sa ganon, mas ingatan kayo ng mga yan. Para sa ganon, matakot ang mga yan na maagaw ka ng iba. So next, i-appreciate mo lahat ng effort na ginagawa niya. Maliit man o malaki mga girls, dapat matuto kayong mag-appreciate ng effort niya. Halimbawa lang, nagbigay sila sa inyo ng konting regalo dahil birthday ninyo, dahil na-appreciate ka nila, binigyan ka nila o binigyan ka niya ng konting regalo, damit. I-appreciate mo, hindi yung binigyan ka na ng damit, hinahanap mo pa yung gusto mong bilhin. Akala mo yung bag na Louis Vuitton ang ireregalo sa iyo, pero hindi. Alam mo naman na konti lang yung sahod ng jowa mo, ng partner mo, sakto lang sa inyong daily allowance, pero mas naghanap ka pa ng mas mataas, mas pricey na gift sa iyo. Nagalit ka pa. So, talagang pababayaan ka ng lalaki. Baka paltang ka ng mga yan kasi hindi ka marunong um-appreciate. Masyado kang mahal na maintenance na babae. Masyado kang, alam mo yun, masyado kang mataas. Ang hirap mong i-reach, ang hirap mong pasayahin. Kaya kung gusto nyo mga kamamay na ang isang lalaki, okay, ay ingatan ka o matakot silang mawala ka, kailangan marunong ka um-appreciate ng mga bagay-bagay. Hindi yung binigyan ka na, ikaw pa yung galit. Niragaluhan ka na, ikaw pa yung nakasimangot. Huwag kayong ganyan mga girls. Kung hindi nyo ma-appreciate yung maliit na bagay, paano pa yung malaking bagay? Di ba? Kaya please, okay, matuto kayong ma-appreciate ng mga bagay-bagay na ginagawa nila para sa inyo. So next, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mga girls, mga babae kayo. Okay? Yan ang unang-unang nakikita ng isang lalaki sa inyo kung paano nyo alagaan ang sarili ninyo. Paano kayo mag-ayos. Hindi ko naman hinihiling na bonggahan yung inyong pag-aayos. Ang sa akin lang, yung tipong ayusin yung buhok ninyo, magsuklay kayo, magpulbo kayo, hindi yung, okay, sabog-sabog ang inyong buhok. Para kayong babagong gising, ang pansalaway nandiyan pa. Hindi mo lang kayo makapagmumog, baho pa ng inyong hininga. Mga girls naman, ano ba naman yan? Hindi kayo asawa nyo na yan. Hindi kayo jowa nyo na yan. Tatanggapin kayo kung ano kayo. Sabihin ng iba dyan, kamamay, jowa ko na, asawa ko na naman to Kung mabaho ang hininga ko, tanggap dapat niya ako. Hindi ganun. Dapat alagaan niyo pa rin ang inyong sarili. Kung paano kayo nakilala ng mga yan, kung paano kayo nakilala ng mga yan noon, dapat masigitan niyo pa rin. Okay? Hindi yung ganyan ang inyong mga dahilan sa akin. Kamamay, asawa ko na, kaya hindi na ako nahihiya. Yung iba nga dyan, umuutot na kahit kaharap yung asawa, umuutot na. Dati hindi naman Mga dyan, dati ipit na ipit Ayaw maririnig na umuutot sila ngayon, nung naging asawa, kita mo, kahit saan na Kahit saan na, kahit kumakain Ganyan. Kaya please mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, alagaan yung inyong sarili. Okay, mag-ayos kayo ang inyong hygiene. Dahil kahit asawa nyo na yan, syempre, magrereklamo pa rin yan. Pagkasabihan kayo ng mga yan, asawa nyo yan Kasi ayaw nila na hindi kayo okay. Ayaw nila na ganyan kayo. Paano kung ibang tao ang makaamoy? Ano pang masasabi sa inyo? Anong mawiwika sa inyo? Ayun palang asawa ni ganito, baho ng hininga. Feedback din sa asawa ninyo. Kaya please, alagaan nyo ang inyong sarili. Sa ganyang paraan, sa pag-aalaga ninyo, diyan kayo katatakutan ng isang lalaki na mawala sa kanilang buhay. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga bagay, ang mga tips na kailangan nyong gawin upang matakot ang isang lalaki na mawala kayo sa buhay nila. And sabi ko nga ito at the end of this video, mag-advise ulit tayo ng isang sitwasyon na galing po sa inyo. So, ang unang, una lang naman talaga, hindi naman natin papadaluhan kasi masyadong magiging mahaba po ito. So, ito galing kay
Huwag na natin pangalanan, ano? Ito yung katanungan niya. Kamamay, LDR po kami ng BF ko, pero palagi po akong naghihinala, nagdududa sa kanya, tapos nagagalit siya sa akin. Anong gagawin ko po, kamamay, para di na po ako magduda? Okay, so naghihinala ka. Bakit? Meron na ba itong history? Pag meron na po itong history na nagloko noon, possible hindi po mawawala sa inyo ang paghihinala. Yan po ang katotohanan, mga kamamay. Yung minsan kang nagloko, yung trauma doon sa babae hindi talaga maaalis. Hindi natin masisisi kasi ginawa mo na eh. Pero kung hindi pa ito nangyayari, hindi pa siya nagloloko, tamang hinala ka lang talaga, tamang duda ka lang talaga. Kung ganyan ka talaga, wala akong magagawa. Pero kung wala pa siyang history, huwag kang matakot. Kaya pa yan sa usapan. Kausapin mo yung lalaki, babe, hindi talaga ako komportable eh. Natatakot ako eh. Hindi ko alam kung bakit ganun ang kaba ko. Pasensya ka na, mahal kita pero kinakabahan ako. Parang ganito, parang ganyan, baka may nakaka-chat ka na. Okay? Sabihin mo sa kanya na, hindi okay sa akin yung nararamdaman ko, parang parang may something eh. Parang nambababae ka eh. Magpapaliwanag yan sa'yo. Kung talagang mahal ka niya, ayaw ka niyang saktan, magpapaliwanag yan sa'yo. Nasasabihin niya sa'yo ganito, babe, alam mo naman, syempre, yung mga nakakasama ko naman, mga kaibigan ko lang yon. Wala kang dapat ipag-alala. Kung gusto mo, i-message mo sila isa-isa, tawagan natin ngayon. Para alam mo, para hindi ka na nakakamba na ganyan. Mahal kita at ayoko na nag-iisip ka ng ganyan. Pero sige, kung ganyan yung nararamdaman mo, medyo maglalaylo ako sa kanila. Sasabihin ko sa kanila na, Mars, mga kumari, mga miss, mga kaibigan, mga tropa, kung tropa ng lalaki yung pinagkasilosan mo, sabihin niya na, sige, mga tropa, kailangan ko munang lumaylo sa inyo, hindi muna ako masyadong magiging ganong ka-close, ganong kadikit kasi nagkiselos ang asawa ko. Mas mahalaga sa akin yung nararamdaman niya. Ganon na magiging paliwanag sa'yo o magiging paliwanag niya sa kanyang mga tropa at sa'yo kapag nagtapat ka sa kanya. Pero kung nagtapat ka sa kanya at nagalit pa siya, ano ka ba naman? Hindi mo nang kailangang gawin yan eh. Bakit selos ka kasi ng selos? Wala mo akong ginagawang mali. Kapag ka ganon, medyo alanganin siya doon. Possible, gumagawa siya ng kamalian o baka meron nga. Kasi ang isang tao, ang isang lalaking walang ginagawang pagkakamali, handa siyang magpaliwanag sa mahinahon na paraan, huwag ka lang masaktan. Handa siyang lumayo sa mga taong pinagsisilosan mo, huwag ka lang masaktan. Okay? So, anong dapat mong gawin? Kapag pinagpatuloy niya pa rin, yung kanyang mga ginagawa, pinagsabihan ka ng masasakit na salita na dapat ganito, huwag kang magselos, ganito, ganyan, pero hindi siya nagpaliwanag ng maayos, mag-no contact rule ka sa kanya. Magsabi ka sa kanya na nasasaktan ako, hindi okay sa akin yan, pero kung nireplyan ka na, nagalit pa siya, tumawag pa siya, mag-no contact rule ka na. Gawin mo, kayanin mo to. Alam ko mahirap, masakit, pero kayanin mo. Okay, kayanin mo. Pero kung siya nagsusustento sa inyo, okay, kung siya nagsusustento sa inyo, sabihin mo lang sa kanya na ibigay yung sustento, okay, huwag papaliya. At ikaw naman, gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng income, sarili mong income, kahit pa konti-konti, basta kaya mong tumindig sa sarili mong mga paa. Okay? Tumindig ka sa sarili mong mga paa para hindi ka mahirapan pag nag-no contact rule ka. Okay? So, ilang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga tips. At syempre, simpleng advice sa ating commentator na nag-comment and hopefully maging okay ka na. For more video and love advice na kagaya nito, okay, mag-comment din po kayo sa baba kung meron kayong gustong, alam mo yun, pag-usapan dito, ako pong bahala sa inyo. Handa ko po kayong bigyan ng konting advice kahit paano maging hawangin yung nararamdaman. Muli, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.